Ako si Freya. Nakilala ko ang dalawang magkapatid na bibihag sa puso ko. Sino kaya sa kanilang dalawa ang pipiliin ko? Ang lalaking sinaktan lang ako o ang lalaking minahal ako? Pakinggan niyo ang aking kwento na tiyak na kapupulutan ng magandang aral. Kababalik lang noon ni Dean sa Pilipinas at dumiretso siya sa kumpanya nila para makipagkita sa kapatid na si Sam. Kumatok na muna siya sa pinto ng opisina bago ito binuksan. Nasurpresa naman si Sam nang makita siya at kaagad siyang sinalubong. Bro, kumusta? Wow, after 5 years, magkakasama na ulit tayo. Tuwang-tuwang sambit ni Sam. Well, gaya ng dati, pogi ka pa rin. Nag-fist bump ang dalawa saka tinapik ang balikat ng isa't isa. Talaga? So, marami ka pa rin girls na pinapaiyak? Wait, bakit dumiretso ka na rito at hindi ka muna nagpahinga? Excited na kasi ako makilala ang magiging sekretary ko. Natawa naman si Sam sa kabilyuhan ng kapatid. Nabanggit kasi ni Sam na bibigyan nito ng posisyon sa kumpanya at magandang sekretarya si Dean. Ay nako, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Pero I'm sorry to say na taken ng sekretary na binanggit ko. I mean, she is my girlfriend. Seriously? Oh, ang malas ko pala. At kailan ka pa pumatol sa sekretary? Maraming girls na mas deserve mo. Mahabang kwento bro. But one thing is very sure. Maswerte ako sa girlfriend ko. Medyo may problema lang ang kumpanya nila ngayon. Kaya I decided na kunin muna siya as your secretary. Wait, maya-maya lang pupunta na siya. Ilang saglit pa, tumunog ang cellphone ni Sam. Oh, she's here. Ilang katok ang narinig nila sa pinto, saka iyon bumukas. Natigilan si Dean nang pumasok ang isang babaeng sobrang pamilyar sa kanya. Paano ba niya makakalimutan ang babae na halos maglumuhod sa harap niya para huwag lang niyang iwan? Ang babaeng mahal na mahal siya noon, ang ex-girlfriend niyang si Freya Asuncion. Malaki na ang pinagbago ng itsura ng dalaga. Mula sa pagiging conservative noon, ngayon ay maladyosa na sa kagandahan. Maging si Freya ay halatang nagulat din nang makita siya. Ngunit kaagad ding kumilos ng kasyual ang dalaga. Sorry kung nalita ko. Traffic kasi. By the way, siya na ba ang kapatid mo? Siyang magiging boss ko, right? Wika ni Freya, nangingiti-ngiti pa kay Dean na tila nagpapahayag na matagal na itong nakamove on. Yes, hon. Siya yung kapatid ko na palagi kong kinukwento sa'yo. Super close kami niyan, kahit na noong mga bata pa kami. Kaagad lumapit si Freya kay Dean at nakipagkamay. Hi sir, nice to meet you. Tama si Han, pogi ka rin. Balita ko, super playboy ka. At marami ka ng babaeng pinaiyak. Oops, sorry. It's none of my business nga pala. Ramdam ni Dean ang pagiging sarkastiko ni Freya, kaya napalunok na lang siya habang tatawa-tawa naman si Sam. Ibang-iba ang Freya na kaharap niya ngayon kaysa sa nakilala niya noon. Hindi ka na naka-imik bro ah. Nagulat ka ba sa pagiging presko ng girlfriend ko? Oo, medyo. Maging si Freya ay natawa na rin. Pasensya ka na sa akin, ganito lang talaga ako. Para na rin hindi ako mailang since brother ka ng boyfriend ko. Okay, ganito na lang. Let's have a dinner para naman mas makilala nyo ang bawat isa. Sumang-ayon naman ang dalawa sa naging suhestyon ni Sam. At pagsapit nga ng gabi ay magkasama silang kumain sa restaurant. Pansin kaagad ni Dean ang pagiging maasikaso ni Freya sa kapatid at hindi niya maiwasang maalala ang nakaraan. Babe, hinay-hinay lang sa pagkain ng meat. Pinagbawal sa'yo yan ng doktor, di ba? Ito na lang na seafood yung kainin mo. Mas healthy. Bawal. May sakit ka ba, bro? Hay nako, sa maniwala ka't sa hindi. Mataas ang presyon nitong kapatid mo. Ang bata pa, high blood na.
Bahagya pang nungunot ang noo ni Dean nang punasan ni Freya ang bibig ni Sam gamit ang tissue. Ang messy mo, para kang bata kong kumain. Kaagad namang hinuli ni Sam ang kamay ni Freya at hinagkan iyon, kaya bahagyang umikot ang mata ni Dean. Babe, don't mind me, okay? Kumain ka na. Baka lumamig pa yung pagkain mo. Wait, look. May sauce ka rin sa bibig. Kaagad iyong pinunasan ni Sam gamit ang daliri at dinala iyon sa sariling bibig. Kaya hindi sinasadyang napabuga na lang ng hangin si Dean at nabangiti naman sa kanya ang dalawa. Sorry bro, nakalimutan namin nariyan ka pala. Uuwi na ba ako? Hindi ko akalain na ang baduy mo pala. In love lang, ikaw talaga. Palibhasa kasi hindi ka pa nai-in love eh. Talaga? So wala ka pang girlfriend ngayon? I'm sure meron. Kaya lang gaya ng dati, hindi na naman niya sineryoso. You mean, kahit kailan talaga wala kang sineryosong mga nakarelasyon mo? Hindi ka agad nakaimik si Dean sa tanong na iyon ni Freya at lumagok ng wine. Nagkatitigan din silang dalawa ni Freya, ngunit siya ang unang bumawi. Wait lang, bakit sa akin napunta yung usapan? We're here to enjoy at hindi para pag-usapan ang personal life ko. Anyway, do you have plans to get married? Sa ngayon, hindi pa namin napag-uusapan yan. But we'll get there soon. Inangat naman ni Sam ang baso, saka nakipag-cheers kay Freya na noon ay matamis ang ngiti. Nilagok na rin ni Dean ang alak habang nakatitig kay Freya. Kitang-kita niya sa dalaga ang ningning ng mata nito. Kahayagan ng labis na pagmamahal niya kay Sam. Nang matapos ang dinner nila, ay umuwi na rin si Dean sa kondo niya. Hindi kaagad siya nakatulog ng gabing iyon. Ay, hindi ako makapaniwala. Talaga bang nangyayari ito? Tss, ganoon na ba talaga kaliit ang mundo para sa amin ni Freya? Bulong ni Dean sa sarili habang nakatitig sa kisame ng kanyang kwarto. Naglaro sa isip niya ang magandang mukha ni Freya at ang maladyosang katawan ng dalaga at napangisi. Ang laki na ng pinagbago ng looks niya sa ngayon. Pati pananalita niya, mas naging palaban. Nakatulugan na niya ang pag-iisip kay Freya. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok sa office. Excited siya sa unang araw niya sa opisina dahil matagal na rin mula nang makahawak siya ng posisyon sa kanilang kumpanya. Malayo pa lang, tanaw niya na si Freya sa table nito kaya napangiti siya at binati ang dalaga. Gumanti naman ang pagbati si Freya pero hindi ito tumingin kay Dean dahil abala ito sa laptop. Ang aga niyan, hindi pa naman working hours. Let's go inside. Magkwentuhan muna tayo. Kunot ang noo na napaangat ng tingin sa kanya si Freya. Kwentuhan? Are you serious? Oh, maaga pa naman eh. Anyway, could you please get me a coffee? Pakipasok na lang sa loob. Thanks. Pumasok si Dean sa loob ng office at naupo sa kanyang swivel chair. At ilang saglit lang ay kasunod na si Freya bit-bit ang tasa ng kape. Naalala ko noon, ang sarap mong magtimpla ng kape. Nakangiting wika ni Dean saka inabot ang tasa saka nilagok iyon. Until now, the best ka pa rin magtimpla. Walang kangiti-ngiting tumalikod na si Freya. Wait, ayaw mo ba akong sabayan uminom ng coffee habang nagkukwentuhan tayo? Ayoko. Marami pa akong gagawin. Tumayo si Dean at nilapitan si Freya. Relax, Freya. Parang wala naman tayong pinagsamahan yan ah. I know now we had a bad past. And it's all over. Matagal na yun. Tinignan siya ng masama ni Freya at nagulat siya nang sampalin siya nito. Don't ever dare to mention our past. Lalong-lalo na kay Sam. Naiintindihan mo? Pagkatapos, iniwan na siya ni Freya habang hawak pa rin ang pisngi niya. Sinampal niya ako.
Wait, marunong na pala siyang manakit ngayon. Natawa ng pagak si Dean. Hindi siya makapaniwala na ang dating mahinhin, conservative at hindi marunong magalit kahit paulit-ulit niyang lokohin ay marunong nang lumaban ngayon. Napangiti siya. Mas gusto niya ang personality ngayon ni Freya na isang palaban. Lumipas ang ilang oras hanggang sa sumapit ang lunchtime. Lumabas si Dean ng office at naabutan niya si Freya na naghahanda na rin umalis. Kinuha ng dalaga ang isang lunchbox, saka iyon binuksan at inamoy habang napapangiti. Mukhang masarap yan ah. May cafeteria naman ng company. Bakit nagdadala ka pa ng food? Kay Sam to, matigas kasi ulo ng kuya mo. Kahit na bawal niyang kainin, kinakain niya, kaya pinagluluto ko siya. May kung anong naramdaman si Dean na hindi niya maintindihan. Kung matatawag ba iyong inggit, ay hindi niya alam. Ang swerte naman ng kapatid ko. Napaka-sweet mo. Sabagay, kahit naman noong tayo pa, sobrang maalaga ka rin sa... Nagulat si Dean nang muli siyang sampalin ni Freya. I told you, don't ever mention our past. Kinikilabutan at nasusuka ako kapag naaalala ko yon. Tulalang naiwan si Dean, hawak ang pisngi, habang sunod ng tingin ang papalayong dalaga. Bakit bang hilig niyang manampal ngayon? Dati kahit langgam, hindi niya kayang saktan. Tapos tong gwapo ko mukha, 2 beses niyang sinampal. Inis na nahampas niya ang table. Tss. Kahit na anong gawin niya, hindi pa rin mabubura sa history na may nakaraan kami. Kaya bakit ba galit na galit siya kapag binabanggit ko yun? Les, hindi pa rin siya nakaka-move on. May gumukit na pilyong ngiti sa labi ni Dean. Siguro nga hindi pa rin siya nakaka-move on. Iba talaga ang karisma mo, Dean. Lalo pa siyang napangiti nang may matanawan siyang sexy at magandang dilag na papalapit sa kanya. Kaagad niyang niyaya ang dalaga sa cafeteria. Natanawan naman niya sina Sam at Freya na nagsimula ng kumain, kaya doon niya niyaya ang kasamang dalaga. Wow! 2 boss ng company ang kasama kong kumain dito sa cafeteria. Ang swerte ko naman! Kinikilig na wika ng kasamang dalaga ni Dean na si Mia. Well, you are blessed kasi you are beautiful. Saang department ka? Assistant ako ng head of finance, sir. Talaga? Pwede bang ikaw na lang maging assistant ko? Para everyday akong masaya. Ano sa tingin mo, bro? Nangingiting na patingin si Dean sa nakasimangot na si Freya. Ngunit, kinindatan niya lang ito. Puro ka talaga kalokohan, no, bro? Gusto mo bang sugurin ako ni Mr. Perez sa office ko, ha? Sorry, sir. Kahit pogi ka, mas matimbang pa rin ang loyalty ko sa boss ko. Okay. Sige, ganito na lang. Let's have a dinner na lang tonight. At pumunta tayo sa lugar kung saan masasolo natin ang bawat isa. Ano sa tingin mo? Kilig na napatango naman si Mia, habang tawang-tawa naman si Sam. Babe, kumain ka na. Gusto kong ubusin mo to, okay? Pinaghirapan ko kayang iluto ang mga ito for you. Okay, babe. Ang sweet mo naman talaga. Sobrang appreciated ko ang lahat ng mga ginagawa mo for me. I love you. I love you too. Hindi maiwasang mapatingin ni Dean sa dalawa at halos hindi na maintindihan ang pagkukwento ni Mia sa kanya. Kitang-kita pa niyang nagsusubuan ang dalawa at nagkikis na tila hindi alintana na maraming tao sa paligid. Nangunot ang noo ni Dean, hindi kasi ganoon ang pagkakakilala niya kay Freya. Hindi ito nagpapahalik kung saan-saang lugar. Hirap na hirap si Dean na makuha ang halik noon ni Freya dahil conservative nga ito, kaya hindi niya naiwasan ang magloko noon. Pero ngayon, ibang-iba na. Unlimited kiss na ang kaya nitong ibigay sa kanyang kapatid. Laman iyon ng isip ni Dean nang makabalik siya ng office. Para siyang batang nagmamaktol dahil sa nasaksihan. Nakasimangot siya nang pumasok si Freya sa office niya. Ito na nga pala yung hinihingi mong reports. Kompleto na yan.
At ito nga pala yung kailangan mong permahan. Hindi ka agad nagsalita si Dean habang nakasimangot pa rin nakatitig kay Freya. Siya nga pala, ano bang priority mong gawin this week para ma-schedule ko ng mga meeting mo with client? Mahirap na at baka magkaroon pa ng conflict sa oras mo. Sa halip na sagutin ang tanong ni Freya, ay tumayo siya at lumapit sa dalaga. Alam mo, ang laki na ng pinagbago mo. Dati, hindi ka nagpapahalik sa public place. Pero ngayon, hindi ka na nahihiya. Ano? Puno ng pagtataka ang lumarawan sa mukha ni Freya, saka ito natawa ng pagak. Talaga? Ikaw nga hindi ka pa rin nagbabago. Napakatinik mo pa rin sa girls. Unang meet mo pa lang doon sa tao, niyaya mo na kaagad mag-date. Timawa ka ba sa babae? Tumayo si Dean, saka nilapitan si Freya at ngumisi. Bakit? Nagsiselos ka ba, ha? Siguro hanggang ngayon, may feelings ka pa rin sa akin. Umamin ka. Pinamulahan ng mukha si Freya at inangat ang kamay para sampalin si Dean, ngunit napigilan ito ng binata at hinalikan siya sa labi. Nanlalaki ang mga matang nagpumiglas ang dalaga at nang magtagumpay na makawala ay malakas niyang sinampal si Dean. Ano bang ginagawa mo? Nakalimutan mo na ba na girlfriend ako ng kapatid mo? Ang kapal na mukha mo! Baliw ka! Tila diring-diring pinahid pa ni Freya ang sariling labi, saka lumabas ng opisina. Naiwang natulala naman si Dean at hindi pa rin makapaniwala sa ginawa. Magkakasunod siyang napamura at napaupo na lang sa kanyang swivel chair. Ano ba yung ginawa ko? Baliw na nga talaga ako. Gulong-gulo ang isip ni Dean. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang nararamdaman niya para sa dalawa. Samantala, kaagad na dumiretso si Freya sa CR matapos ang nangyari. Kaagad niyang binanlawan ang bibig na tila diring-diri sa ginawang paghalik sa kanya ni Dean. Ang lalaking iyon, ang kapal na mukha niya. Hindi na siya nahiya sa kuya niya. Nakakagalit. Dahil sa kahihiyang naranasan, ay kaagad niyang nirequest kay Sam na ilipat siya ng boss. Bakit? May naging problema ba sa inyong dalawa ng kapatid ko? Alam ko kasi ganoon lang naman si Dean. Talagang maloko yun at presko. Gustong-gusto nang aminin ni Freya na ex niya si Dean, ngunit natatakot siya na baka mas maging komplikado pa ang lahat sa kanila. Wala naman kaming problema. Naisip ko lang na parang gusto kong lumipat ng ibang department. Just for experience. No need. You are well experienced, that's why I trusted you. My brother needs a secretary like you. Para naman seryosohin niya yung trabaho niya. Kung bibigyan ko siya ng ibang sekretary, I'm sure gaya ng maraming babae, liligawan at paglalaroan lang din niya. Napakagat labi si Freya. Kung alam lang ni Sam na nilalandi na rin siya ni Dean. Please, pagbigyan mo na ako. I trusted you so much. Wala nang nagawa pa si Freya kundi ang pagbigyan ang nobyo. Nagpasya siyang iwasan na lang si Dean at ganoon nga ang ginawa niya. Iniiwasan niyang pumasok sa office kung hindi naman masyadong importante ang kailangan niya. Hindi rin niya tinitignan si Dean sa mga mata sa tuwing may tinatanong ito sa kanya. Napansin iyon ng binata, lalo na ang malamig na pagkikitungo ni Freya sa kanya. Isang umaga, tinawag niya si Freya at pinapasok sa kanyang office. Hindi tumitingin ng dalaga nang humarap sa kanya. I'm sorry for what I did. I promise na hindi na mauulit. I hope na hindi ka nagsumbong sa kapatid ko. Tinapunan siya ng masamang tingin ni Freya. Oh, galit ka pa rin? I said I'm sorry. Gusto mo ba lumuhod pa ako? Ngiting-ngiting wika ni Dean. Sincere ka ba talaga sa paghingi mo ng sorry? Hindi maliit na bagay yung ginawa mo, kaya magseryoso ka. Girlfriend ako ng kuya mo, kaya dapat irespeto mo ako. Seryoso ako sa paghingi ng sorry.
Totoo yun. Kung seryoso ka, bakit nakangiti ka? Para ka nagpapakyut. Natutuwa kasi ako sa'yo. Ang cute mo kapag naiinis. Ano ba din? Seryoso ako. Huwag mo nang uulitin yon. Huwag nang uulitin. Ang alin? May ginawa ba sa'yo si Dean? Parehong napalingon sina Freya at Dean sa may pintuan kung nasaan si Sam. Hindi kaagad nakaimik ang dalawa na pareho pang namutla at pinagpawisan ng malapot. Relax lang kayo. Bakit parang nakakikita kayo ng multo? Ako lang ito, guys. Ano bang ginawa ng kapatid ko? Ha? Ano kasi, yung niluto kong food para sa'yo, kinain itong kapatid mo. Pinaghirapan ko yun, kaya naiinis ako sa kanya. Oo, totoo yun bro. Medyo natakam lang talaga ako sa kanya. Sa luto niya. Kaya kinain ko. Hindi na maulit yun bro. Hindi ko natitikman ang pag-aari mo. Pinandilata ni Freya si Dean na nangingiti lang. Yun lang ba? Akala ko naman kung ano na. Ano ka ba bro? No worries. Pagkain lang yun. Kayang-kaya namang magluto ni Freya. Di ba babe? Ganito na lang. Sumama ka sa amin mamaya sa bahay. Para matikman mo yung mga luto ni Freya. Sige ba? Di ba may gagawin ka mamaya? May date ka kay Mia, di ba? Ipopostpone ko. Gusto kong matikman ng mga luto mo. Napasimangot si Freya sa kanyang narinig at halatang may pagtutol dito. Okay, I'm sure. Magugustuhan mo ang mga luto niya. Kinagabihan ay sumama nga siya sa dalawa. Inabutan pa sila ng ulan sa daan at nasiraan ng gulong. Ay, ang malas naman. Lalabas lang ako para ayusin yung gulong. Naiwan sina Freya at Dean sa loob ng kotse. Tulungan mo kaya ang kuya mo. Hindi yung nanunood ka lang dyan. Kayang-kaya na yan ni kuya. I'm sure na wala akong maitutulong. Ramdam ni Dean ang pagkairita sa kanya ni Freya dahil sa mga tingin nito. Di maglakad ka at bumalik sa office. Kunin mo na lang yung kotse mo para may pakinabang ka. What? Are you serious? Gusto mo bang magkasakit ako? Ay nako, takot na takot sa ulan, parang hindi lalaki. Pahiram na lang ng coat mo, dali! Anong gagawin mo? Ka na magtanong pa, ibigay mo na lang. May pagtatakang hinubad ni Dean ang coat at iniabot iyon kay Freya. Pagkatapos ay lumabas ng kotse ang dalaga at hindi alintana ang malakas na ulan. Hey, dito ka lang. Baka magkasakit ka. Tss, bahala ka nga. Nakita ni Dean na ginamit ni Freya ang coat niya para hindi mabasa ng ulan si Sam. Tss, ang OA. Nakaka-estorbo lang siya kay kuya. Nakita rin ni Dean na mayat mayaring pinupunasan ni Freya ang mukha ng kapatid. Nagtatawanan din ang dalawa na tila enjoy na enjoy ang ulan. Napapasimangot na si Dean at pilit na iniiwas ang tingin sa dalawa. Para sa kanya nakakarindi na rin ang tawanan ng mga ito. May inggit siyang naramdaman o mas tamang sabihin na selos. Kitang-kita niya ang pagmamahal ni Freya kay Sam na minsan na rin niyang naramdaman noon. Para sa kanya ay napakaswerte ng kapatid niya dahil masarap magmahal ang dalaga. Nang matapos ay kaagad ding sumakay ang dalawa sa kotse. Ayan tuloy basang-basa na tayo. Naku, ikaw talaga. Okay lang. Pareho naman tayo eh. Mamaya sabay na tayong maligo sa CR ah. Okay? Ang pilyo mo! Kinurot ni Freya ang tagiliran ng nobyo. Hindi naman maipaliwanag ni Dean ang nararamdaman habang pinapanood ang dalawa na naghaharutan na tila nakalimutan na naroon siya. Natigilan ang dalawa at napatingin sa kanya nang tumikhim siya. Malamig ang panahon. Sa tingin ko, masarap umigop ng mainit na sabaw ngayon. Ano sa tingin nyo? Pinilit na ngumiti ni Dean at kumilos ng kasywal. That's a good idea. Okay, let's go. Pinaandar na ni Sam ang kotse hanggang sa marating na nila ang mansyon. Welcome home bro.
Namiss ka na ng bahay natin. Kailan mo ba balak na lumipat dito? Saka na lang siguro, bro. Kilala mo ako, di ba? Mas gusto ko mapag-isa. Napatingin siya kay Freya na noon ay tila nilalamig na. Kaagad naman itong inaya ni Sam na pumasok na sa kwarto para magbihis, kaya naiwang mag-isa si Dean sa sala. Inilibot ni Dean ang kabuuan ng mansyon at napangiti ng maalala ang masayang samahan nila kasama ng kanilang mga magulang na ngayon ay pareho nang nasa ibang bansa. Natigilan si Dean sa pagmumuni-muni nang mapansing hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang dalawa. Napabugas siya ng hangin nang maisip na baka sabay nga talagang naligo ang dalawa at kasalukuyan nang may ginagawang milagro. Shit! Dito pa talaga sa bahay. Bakit na lang di nila gawin yan sa motel? Parang sasabog ang dibdib niya sa isipin na nasa mainit ng tagpo ang dalawa. Nagpasya siyang puntahan ng dalawa hanggang sa marating na niya ang kwarto. Pakiramdam ni Dean ay gusto niyang wasakin ang pinto dahil sa inis. Inilapit niya ang tenga sa pinto at narinig niyang nagtatawanan ang dalawa na tila ba enjoy na enjoy sa ginagawa. Hindi na nakapag-isip pa si Dean ng maayos kaya sunod-sunod na pagkatok ang ginawa niya. Bumukas naman ang pinto at bumungad si Sam. Wala itong damit pang itaas. Anong ginagawa niyo? Sorry, nainip ka ba? Nahihirapan kasi siyang mamili ng damit ko na pwede niyang isuot. Nagtatawanan kami kasi ang magkasya sa kanya. Parang batang kwento ni Sam saka tumawa. Ang laki-laki kasi ng katawan mo, kaya ayan tuloy, walang magkasya sa akin. Gustong mapamura ni Dean nang makita ang itsura ni Freya. Kahit maluwag na t-shirt lang ang suot ng dalaga, ay napaka-hot pa rin nito. Litaw ang legs nitong mapuputi na ngayon niya lamang nasilayan. Ramdam pa ni Dean ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Let's go, ipagluto muna kami. Gutom na yung bisita natin. Kaagad namang sumunod ang dalaga at pinagluto sila ng masarap na hapunan. Ilang saglit pa ay nagsalo-salo na sila sa mesa. So, how does it taste? Masarap, no? Oh, hindi lang siya maganda. Masarap din magluto. She is perfect. Ang swerte mo sa kanya, bro. Nagtama ang mata nila ni Freya pero kaagad ding umiwas ng tingin ang dalaga. Maswerte rin talaga ako sa girlfriend ko. Matalino, maganda, at very sweet. Maswerte rin naman ako sa'yo, Han. Dahil sa'yo ko lang naramdaman ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga na hindi ko naranasan sa past relationship ko. Hindi napigilan ni Dean ang mapaubo dahil dito, kaya uminom agad siya ng tubig. Okay ka lang? Mukhang nag-react yung katawan mo sa mga sinabi ko ah. Hindi ka ba makapaniwalang hindi kayo magkaugali ni Sam pagdating sa pakikipagrelasyon? Hindi nakaimik si Dean at muling napainom ng tubig. Well, maybe hindi pa nai-inlove ang kapatid ko. Once na natagpuan niya na ang girl for her, magiging seryoso na rin siya. Right, bro? Wait, bakit ba napunta na naman sa love life ko ang usapan? Kumain na lang tayo, okay? Pinilit ni Dean na ngumiti kahit sobrang nagiging awkward na ang pakiramdam niya habang kaharap ang dalawa. Pagkatapos ng dinner ay hindi kaagad nakaalis ang binata dahil sa lakas ng ulan, kaya't napilitan siya sa mansyon na lang magpalipas ng gabi. Hindi siya kaagad nakatulog at ang laman ng isip niya ang naging usapan nila kanina. Ang mga nasabi ni Freya tungkol sa past relationship nito. Mukhang sobrang dinamdam niya ang mga nagawa ko dati. At ngayon, feeling niya, si kuya ang knight in shining armor niya. Tss. Naglaro sa isip niya ang malaking pagbabago ng personality ni Freya. From conservative to liberated. Napalingon siya sa pader na nag-uugnay sa kwarto ng dalawa, sa kainis na nagtalukbong. Kinabukasan ay maaga siyang nagising para sana bumalik na sana sa kanyang sariling kondo. Kaagad niyang naamoy ang mabangong niluluto na nanggagaling sa kusina, kaya nagpasya siyang sumilip
at naabutan niya si Freya na abala sa pagluluto. Matagal niyang pinagmasdan ang dalaga at hindi naiwasan ang mapangiti. Bigla kasing naglaro sa isip niya na asawa niya si Freya na pinagluluto siya ng masarap na breakfast. Wala sa kanyang sariling nilapitan ang dalaga at niyakap ito mula sa likuran saka bumulong sa tenga. Good morning, hon. Kaagad namang napalingon si Freya at nagulat nang makita siya. Hoy! Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Pagkatapos, sinampal siya nito sa pisngi. Ouch! Bakit mo ako sinampal? Ako dapat ang magtanong niyan. Bakit mo ko niiyakap ha? Anong han? Nananaginip ka ba? Bigla ay natauhan ang binata at napalunok. Mukhang hindi na talaga maganda ang nararamdaman niya dahil nangangarap siyang nobya niya si Freya. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo na dapat irespeto mo ko bilang girlfriend ng kuya mo? Ano bang problema mo, ha? Ulang imik na tumalikod na si Dean at mabilis nang nilisan ang mansyon. Nababaliw na siya. Iyon ang natitiyak ng binata dahil pinapangarap niya ngayon ang babae na dati niyang sinaktan at ngayon ay nobya na ng kanyang kapatid. Lumipas ang mga araw, pinilit ni Dean na alisin sa isipan ang nararamdaman. Umaasa siya na baka init lang iyon ng katawan, pero mali siya. Nagsiselos siya sa tuwing nakikita niyang magkasama sina Freya at Sam. Nakakaramdam na rin siya ng inis para sa kapatid. Isang umaga ay kinompronta siya ni Freya dahil sa hindi pagsipot ng meeting sa isang kliyente. Bakit hindi ka sumipot sa dinner meeting niyo ni Mr. Fuentes? Isa siya sa mga VIP client niyo at sobra siyang na-disappointed dahil sa ginawa mo. May importante ako nilakad kahapon, kaya nakalimutan ko. Nakalimutan mo? Wow! Very unprofessional. Anong klaseng dahilan yan, ha? Isa ka sa pinagkakatiwalaan ng kapatid mo para tulungan siya rito sa company niyo. Pagkatapos, ikaw ang magiging dahilan para masira ang tiwala ng mga client niyo? Gusto mo bang masira ang magandang reputasyon na negosyo na pinaghirapan niya? Pinaghirapan niya. In case you forgot, this is a family business. Parents namin ang naghirap dito. Pumalit lang naman siya sa pwesto ni Dad as a president dahil bida-bida siya. Ano? Bida-bida? Saan galing yung inis mo kay Sam? Hindi ako makapaniwala. He trusted you so much tapos ganyan lang sasabihin mo tungkol sa kanya? Ano bang problema mo, ha? Ikaw ang problema ko. Kayong dalawa ng kapatid ko ang problema ko. Ano? At bakit mo naman kami naging problema? Yung totoo, nag-a-addict ka ba? Wala kaming ginagawang masama sa'yo para magalit ka sa amin. Wala nga ba? Kung maglampungan kayo sa harapan ko, parang di nyo ko nakikita. Wala kayo respeto. Lalong-lalo ka na. Ex mo ko, pero pinatulan mo ang kapatid ko. Yun ba ang pinuputok ng butchi mo? Ang pagkikipagrelasyon ko kay Sam? Bakit? Alam ko ba na magkapatid kayo? At saka bakit mo ba inuugnay ang mga nangyari ngayon sa naging relasyon natin dati, ha? Matagal nang nangyari yon, kaya wag mo nang ipaalala. Basta, hindi pa rin ako komportable. Okay, fine. Buti naman at sinabi mo. Huwag kang mag-alala. Dahil hihilingin ko kay Sam na ilipat na ako. Ang totoo niyan, matagal ko nang sinabi sa kanya yon. Siya lang yung may ayaw. Nang akmang tatalikod na si Freya, ay pinigilan siya ni Dean sa braso. Hindi yun ang gusto ko mangyari. Ayaw mo? Ano ba talaga gusto mo mangyari? Dahan-dahan siyang lumapit kay Freya habang napapaurong naman ito. Tinatanong mo ako kung anong gusto ko. Or if, sabihin ko na ikaw ang gusto ko, ha? Ano? Nababaliw ka na. Ano na naman ba ito, ha, Dean? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Irespeto mo naman ako. Baliw na akong baliw, pero... Bigla siyang sinampal ni Freya. Baka sa mukha ng dalaga ang galit. Ano? Gising ka na ba? Kung iniisip mo na gaya pa rin ako ng dati,
Pues, nagkakamali ka. Huwag mo kaming paglaruan ng kuya mo. Mabilis nang naglakad palayo si Freya habang siya ay nanlumo na napaupo sa kanyang swivel chair. Tama nga siya. Baliw na nga ako. Shit. Seryoso ba talagang mga sinabi ko sa kanya kanina? Sa kabilang banda, hindi naman makapaniwala si Freya sa mga narinig mula kay Dean. Hindi niya alam kung seryoso ba ang binata o pinaglalaruan lang siya. Ang kapal na mukha niyang paglaruan ako. Hindi na niya napigilan pa ang pagluha dahil sa labis na inis kay Dean. Bigla kasing bumalik sa alaala niya ang nakaraan kung saan labis siyang nasaktan sa paulit-ulit na panloloko sa kanya ni Dean. Nagkaroon siya ng trauma. Naisipan niyang tawagan si Sam para kahit papaano gumaan naman ang kanyang pakiramdam. Ngunit ring lang ng ring ang cellphone ng nobyo. Nag-out of town si Sam para asikasuhin ang negosyo at 3 araw itong mawawala. Nagpasya siyang manatili muna sa office ni Sam dahil ayaw niya munang makita si Dean. Napatingin siya sa cellphone nang magring iyon at labis siyang nadismaya nang makitang si Dean ang tumatawag. Bakit ba ayaw niya akong tigilan? Ano ba talaga gusto niya? Inis niyang nilapag ang cellphone sa table. Ilang oras pa ang lumipas ay nagpasya na siyang umuwi sa tinitirhan dahil malakas na rin ang ulan. Muli niyang sinubukang tawagan si Sam pero hindi nagre-ring ang cellphone nito. Bakit ba nakapatay ang phone niya? Muli na naman siyang nakaramdam ng inis nang makitang tumatawag na naman si Dean. Dahil doon, binato niya ang cellphone sa kama at lumabas ng silid para magluto ng hapunan. Sa kalagitnaan ng pagluluto niya ay tumunog ang doorbell. Wala siyang inaasahang bisita kaya ganoon na lang ang gulat niya nang makitang si Dean ang nasa labas ng gate. Naka-hoodie jacket ang binata at kakaiba ang paraan ng pagkakatitig nito sa kanya. Paano niya nalaman kung saan ako nakatira? Kinabahan siya nang makita na pilit na binubuksan ni Dean ang gate na tila ba desperado itong makapasok. Umuwi ka na! Ang lakas-lakas ng ulan! Ano bang kailangan mo? Nakita niyang may sinasabi si Dean pero hindi niya gaanong maintindihan dahil na rin sa labis na kaba. Naalala niya ang naging usapan nila kanina at marahil ay pipilit na naman nito ang gusto. Hindi niya pinansin ang binata at bumalik na sa kusina para ituloy ang pagluluto kahit abot-abot ang kaba niya. Nang i-check niya ang phone ay nakita niyang napakaraming missed calls mula kay Dean. Pagtingin niya sa bintana ay ganoon na lang ang gulat niya nang makitang nakabukas na ang gate at malamang papunta na rin si Dean sa kwarto niya. At hindi nga siya nagkamali. Bigla ay bumukas ang pinto ng silid niya kaya napatili siya dahil sa labis na takot para kay Dean. Pakiramdam niya may gagawin itong masama sa kanya kaya't pinagsusuntok niya ito. Umalis ka rito! Ayoko sa'yo! Alis! Kuminahon ka nga. Bakit ka ba sumisigaw? Natigilan si Freya at napatitig sa seryosong mukha ni Dean. Wala akong gagawing masama sa'yo. Kaya bakit? Takot na takot ka. Purasahan ang ginawa mong pagpasok dito. Anong gusto mong isipin ko? At saka paano mo nalamang dito ako nakatira, ha? Stalker ba kita? Hindi na importante yon. May kailangan kang malaman tungkol kay kuya. Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Pero ayaw mong sagutin. Bakit? Anong nangyari kay Sam? May tumawag sa akin kanina. Na-aksidente siya. At nasa ospital siya ngayon. Pakiramdam ni Freya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Kulang na lang ay mag-hysterical na siya dahil sa narinig. Wala silang inaksayang oras ni Dean at kaagad nang pinuntahan sa ospital si Sam. Nasa ICU si Sam dahil matindi ang natamo niyang pinsala, lalo na sa mga binti nito dahil sa car accident at sa kabutihang palad naman ay nakaligtas ito
Ngunit naging lumpo naman ang binata. Dahil sa pangyayaring iyon ay si Dean na ang pumalit bilang bagong presidente ng kumpanya. Congratulations, Mr. Wilson. We are grateful kasi willing ka nang pumalit sa kuya mo as our new president in this company. Wika ni Mr. Santos kay Dean, isa sa mga board member ng kumpanya. Of course, napamahal na rin sa akin ng company kahit sa maiksing panahon na pagtatrabaho ko rito. I hope you will all support me, kagaya ng support na binigay niyo kay kuya. And I promise na mas higitan ko pa ang mga nagawa ni kuya. Napasimangot si Freya habang nakikinig sa usapan ni Nadine at Mr. Santos. Aalis na sana siya ngunit pinigilan siya ni Dean. Where are you going, Mr. Vantes? Tanong niya kay Freya. Tapos na ang meeting niyo, kaya babalik na ako sa table ko. Ang bagong assistant mo na ang bahala sa lahat ng needs mo. Wait, Mr. Vantes. I want you to know that you're still my secretary. Ano? Bakit ako? Ang dating secretary ni Sam ang dapat na maging secretary mo. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin, ha? Ikaw ang gusto ko na maging secretary ko. Kaya ilipat mo na lahat ng mga gamit mo. And that's an order. Alam mo kasi, I'm planning to have a vacation leave. Wala pa ako sa mood magtrabaho dahil sa nangyari kay Sam. Isa pa, gusto ko rin siyang alagaan. I won't allow you. Hindi pwedeng huminto ang mundo mo dahil lang sa nangyari kay kuya. Isa pa, meron naman siyang personal nurse. Bakit ba ayaw mo akong payagan? Dapat na matuwa ka dahil gusto ko siyang alagaan, di ba? Sa pananalita mo parang wala ka namang pakialam sa kapatid mo. Okay lang si kuya. No need na maging OA. Isa pa, wala ka na ring magagawa pa sa kasalukuyang kalagayan niya. Anong sabi mo? Ako, OA? Si Sam ang pinag-uusapan natin dito at siya ang kuya mo. May amnesia ka ba? O baka naman wala ka lang talagang pakialam sa kanya? Stop this nonsense conversation. Prepare yourself. Dahil isasama kita sa dinner meeting ko with Mr. Asuncion. Pagkatapos ay tinalikuran na siya ni Dean. Masama ang loob na bumalik si Freya sa kanyang table para iligpit ang mga gamit. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig kay Dean na tila wala itong pakialam sa kanyang sariling kapatid. Ang sama niya? Paano niya nagagawang baliwalain ang kondisyon ni Sam? Para siyang walang pakialam sa kapatid niya. Hindi lang yon ang unang pagkakataon na pinagtalunan nila na dalawa ang ganoong bagay. Minsan kasi ay nalilate siya sa pagpasok sa trabaho dahil dumadaan siya kay Sam para dalhan ito ng breakfast. I told you. May personal nurse na si kuya. No need na daanan mo siya araw-araw. Focus on your work, Mr. Vantes. Galit na si Dean ng umagang iyon, lalo na at nalaman niya na dahil kay Sam kaya late na naman si Freya. Rinding-rindi siya na araw-araw na lang na ginagawa ng dalaga ang pagdaan kay Sam para alagaan ito. Ang buong akala pa naman ni Dean ay sa kanya na mafofocus ang buong atensyon ni Freya dahil wala na si Sam sa office, ngunit nagkamali siya. Kung pinayagan mo lang akong mag-leave, di sana hindi na ako nalilate ngayon. Sa sitwasyon namin ni Sam, mas lalo niya akong kailangan. Hay, bakit nga ba ako nag-explain? Wala ka nga palang pakialam sa kanya. Inis na hinablot ni Dean ang braso niya. Bakit ba ganoon na lang ang pagmamahal mo sa kuya ko, ha? Baldado na siya at wala nang silbi. Hindi ka na niya mapapaligaya, kaya dapat iwanan mo na siya. Nandito naman na ako. Pwede naman nating ibalik yung dating tayo. Ako na lang ang pwede magpaligaya sa'yo. Nandalaki ang mga mata ni Freya at malakas niyang sinampal si Dean. How dare you to say that? Baliw ka! Kahit kailan hindi na ako babalik pa sa'yo. Mas gugustuhin ko pang makasama ang isang baldado kaysa sa isang tulad mo na walang kwenta. Hindi ka marunong magmahal. Dahil sarili mo lang ang mahal mo. Sinasabi mo ba yan dahil sa nagawa ko sa'yo noon?
My goodness, Freya. Matagal na yun. Kaya ko magbago kung bibigyan mo lang ako ng chance. Naririnig mo ba yung sarili mo, Dean? Pati ba naman ako gusto mo nang sulutin sa kapatid mo? Ganoon ka ba talaga kasama na, ha? Para kang nauubusan ng babae. Hindi ko na kaya makisama pa sa'yo. I will resign. Hindi ka pwede mag-resign, Freya. No, ayoko na makita ka. Kinikilabutan ako sa'yo. Mabilis na lumabas ng office si Freya at hindi na nilingon pa ang binata. Inis na nasuntok ni Dean ang pader. Hindi niya matanggap na ang babaeng dating baliw na baliw sa kanya ay kinamumuhian at pinandidirihan na siya ngayon. Hindi niya masisisi si Freya dahil sa labis na sakit na dinulot niya sa dalaga. Alam niyang kabaliwan ang kagustuhan niyang muling maangkin ang dalaga dahil nobya na ito ng kanyang kapatid. Ngunit, desperado na siya. Ilang araw na hindi pumasok si Freya sa opisina at sa mansyon sila muling nagkita. Naabutan niya sina Freya at Sam sa garden kaya nilapitan niya ang dalawa. Bro, mabuti naman at dinalaw mo ako. Akala ko nakalimutan mo na ako eh. Kumusta ang trabaho? Nakarating sa akin na you're doing great. Yes bro, kaya lang itong sekretary ko. Parang gusto na akong iwan sa ere. Kailan ka pa papasok, Freya? Alam mo kasi, sa'yo lang ako komportable. Ayoko sa iba. Hindi ka agad nakaimik si Freya pero masama ang tingin ng dalaga sa kanya. Nabanggit sa akin ni Han na nag-file daw siya ng leave. Yes, but I really need her. Maraming trabaho sa office at sana bukas makapasok ka na. I'm so happy na nagkakasundo na kayong dalawa, Han. Don't worry about me. Pumasok ka na bukas. See, I told you. Okay na okay lang si kuya. Ito kasing girlfriend mo. Sobrang worried sa'yo. Don't underestimate my brother. Kayang-kaya niyang lagpasan ang sitwasyon niya ngayon. Pinilit na ngumiti ni Freya. Sige, pupunta ako sa office bukas. Han, punta lang ako sa kusina. Check ko lang yung niluluto ko. Sinundan ni Dean ng tingin si Freya at nagpaalam din kay Sam na pupunta siya ng CR. Ngunit ang totoo ay si Freya ang pupuntahan niya. I told you na magre-resign na ako. Bakit ba ang kulit mo? Pumayag ba ako, ha? Talaga bang gusto mong madismaya si kuya kapag tinuloy mo yung pagre-resign mo? Nalaman kong tinutulungan ka ni kuya sa nawala ninyong negosyo. Ito ba ang igaganti mo? Iiwan mo sa ere ang kumpanya kung kailan nasa ganoon siyang sitwasyon? This is your fault. Kung tinigil mo lang sana ang mga kalokohan mo, hindi ako magdedesisyon na magre-resign. So, hindi na ba talaga magbabago ang desisyon mo? Let's go. Sabihin na natin kay kuya ang balak mo. Sabihin rin natin sa kanya ang tungkol sa past natin. Anong sabi mo? Bakit biglang natakot ka yata? Worried ka ba na baka makipaghiwalay siya sa'yo? At hindi na niya matulungan yung family mo tungkol sa negosyo niyo? Shut up! Mahal ko si Sam. Ayoko lang siyang masaktan dahil di ko agad nasabi sa kanya ang nakaraan natin. Nakuyom ni Dean ang kamao dahil gustong sumabog ng dibdib niya sa selos dahil sa kanyang narinig. Ano ba talagang gusto mo? Bakit mo ba ginagawa ang lahat ng ito? Alam mo ang gusto ko at ikaw yun. Ano? Seryoso ka ba talaga? Pero bakit ngayon pa? Bakit ngayon kung kailan hindi na ako pwede? Baka nakakalimutan mo na paulit-ulit mo ako sinaktan noon. Sinayang mo ko. Hindi ka agad nakasagot ang binata. Hindi siya nakahanda sa mga panunumbat ni Freya. Ang selfish mo, Dean. Masyado mong pinapahalagahan ang sarili mo. Kung dahil lang yan sa init ng katawan, ikis-kis mo na lang sa pader yan para masiyahan ka. Teka lang, bakit dati? Halos magkandara pa ka sa atensyon ko.
Ngayon kung magpakipot ka, akala mo, virgin ka pa. Lumarawan ang galit sa mukha ni Freya, ngunit nagtimpi ito. Noon pa yon. Noong mga panahon na tanga pa ako sa pag-ibig. Pero nagising na ako at natutunan ko na ring mahalin ang sarili ko. At ikaw? Huwag ka nga masyadong bilib sa sarili mo. Puro ka lang naman yabang at papogi. Kahit noon pa man, mahilig ka ng kumuha ng atensyon. Nakakaawa ka. Aalis na sana si Freya, ngunit hinila niya ito sa bewang at inilapit sa kanya. Bitawan mo nga ako! Baliw ka ba? Baka makita tayo ni Sam. Wala ka talagang pakialam kung makasakit ka ng iba. At yun ang malaking kaibahan niyo ni Sam. May puso siya, pero ikaw wala kang puso. Pagkatapos nun ay tinuhod ng dalaga ang bagay na nasa pagitan ng hita niya, kaya't nabitawan niya ang dalaga habang namimilipit siya sa sakit at magkakasunod na napamura. Mukhang wala na talagang epekto ang karisma niya kay Freya. Hindi kagaya noon, natitigan pa lang niya ang dalaga ay kilig na ito. Sino bang pinagmamalaki niya? Ang baldadong Sam na yon? Shit! Bumalik siya sa garden kung nasaan ang dalawa at kumilos na parang walang nangyari. Oh, bro. Ang tagal mo yata sa CR ah. Sumama ba tiyan mo? Oh. Siguro may nakain ako na hindi maganda. Sumulyap si Dean kay Freya na noon ay masama pa rin ang tingin sa kanya. Hindi ka ba aalis? Wala ka bang gagawin sa office ngayon? Inilaan ko talaga ang araw na ito para sa kapatid ko. Medyo naging busy ako sa company, kaya hindi na kami nagkakausap. So bro, I guess, mukhang nasasanay ka na talaga sa kalagayan mo ngayon. Actually, hindi naman ganoon kadali na makasanayan ang kalagayan ko. Mahirap pero I have to accept. Isa pa, I'm taking therapy every day. Kaya hindi pa ako nawawalan ng pag-asa na pwede ba akong gumaling. Pero what if hindi ka na gumaling? Paano na kayo ni Freya? Malungkot ang pagsasama ng isang couple kapag walang anak. Ano bang pinagsasabi mo? Kailangan mo ba talagang ipamukha sa kanya mga bagay na yan? Calm down, Han. Huwag ka magalit kay Dean. Ganyan talaga kapatid ko. Sanay na ako sa kanya. Halos mag-usok ang ilong ni Freya dahil sa inis kay Dean. Tamang kapatid ko. Sanay na siya sa akin. Kaya hindi mo kailangan magalit. Ganoon siya kabuting tao. Kaya sana, kahit na ganyan ang kalagayan niya, huwag mo siyang ipagpapalit sa iba. Anong sabi mo? Alam mo, Freya, pareho naman nating alam na marami nang hindi nagagawa si Kuya. Alam mo ang ibig kong sabihin. Tama na. Hindi na nakakatuwa yung mga pinagsasabi mo. Calm down, Han. Nagbibiro lang si Dean. Pagkatapos ay nagtawanan silang magkapatid. Hay nako, bahala na nga kayong dalawa. Pareho kayong baliw. Mabilis na tumayo si Freya at pumunta na sa kusina. Alam mo bro, masyadong pikuntong si Freya. Pero seryoso. Seryoso ako sa sinabi ko. What if makaapekto ang kondisyon mo sa pagsasama niyong dalawa? Are you prepared kung magbago siya or lukuhin ka niya? Natawa ng malakas si Sam. That's impossible. Freya's very loyal. Hindi niya magagawa ang mag-cheat. Pero if ever na mangyari nga yun, I will set her free. Wala naman akong magagawa kung di na siya happy sa relasyon namin. Ganoon lang kadali. I mean, hindi mo man lang pa siya ipaglalaban. Muling natawa si Sam. Well, it's just because I don't want to make things complicated. Maikli lang yung buhay. So let's make it simple. Si Dean naman ang natawa dahil sa narinig. Hindi siya makapaniwala na ganoon na lang nito iyon matatanggap. Hindi gaya niya na ipaglalaban niya kahit hindi na sa kanya.
Yung totoo, mahal mo ba talaga si Freya? Tanong ni Dean. Oo naman. Mahal ko si Freya, bro. Sagot ni Sam. Pero, kaya mo siyang mawala sa buhay mo, di ba? Wait, bakit ba masyado ka naman yatang seryoso riyan? Ayos ka lang. Oo naman, oo. Worried lang ako sa mga maaaring mangyari in the future. Okay lang ako, bro. Huwag mo akong masyadong isipin. Maya-maya, dumating si Freya. Ready na ang lunch, kumain na tayo. Pagkatapos ng araw na iyon, ay inasahan na ni Dean na babalik na sa trabaho si Freya. Ngunit, pumunta ito sa office niya kinabukasan para mag-file ng resignation. Sinabi ko na sa'yo na hindi ako pumapayag na mag-resign ka, di ba? Wala ka na magagawa pa dahil nakapag-decide na ako. Nakuyom ni Dean ang kamao. Hindi niya matanggap ang pagpupumilit ng dalaga na makalayo sa kanya. Wala kang halaga kay Sam. Alam mo ba kung ano sinabi niya sa akin kahapon? Okay lang sa kanya na makahanap ka ng iba. Hindi kanya hahabulin kagaya ng ginagawa ko. Because he is not selfish. Unlike you. Ganoon lang kasimple yon. But I'm sorry to say na hindi na ako maghahanap ng iba. I don't care kung di kami magkaanak or what. I will stay beside him kahit na ano pa ang mangyari. Inilapag ni Freya ang resignation letter sa table niya at tumalikod na ngunit hinabol niya ito. Teka lang, di ka pwedeng umalis. Bitawan mo nga ako. Kahit na ano pang gawin mo, hindi mo kami masisira ni Sam. At kahit ikaw na lang ang natitirang lalaki sa buong mundo, hindi na ako babalik pa sa'yo. Gustong sumabog ng dibdib ni Dean dahil sa kanyang narinig. Nabitawan lang niya ang braso ni Freya nang bumukas ang pinto at bumungad si Mr. Jimenez, isa sa mga shareholder ng kumpanya. Hey Freya, ikaw pala. Kumusta na si Sam? Is he okay now? Tanong niya kay Freya, pero si Dean ang sumagot. Actually, kahapon galing ako sa kapatid ko. And unfortunately, he is hopeless now. Grabe talagang nangyari sa kanya. Sobrang lungkot niya at di ko siya makausap ng maayos. Gulat na napatingin sa kanya si Freya. And I really don't think na makababalik pa siya sa kumpanya after what happened. Ay, talagang nasira na ang future ng kapatid ko. Nakakalungkot naman ang balitang iyan. One day if may time ako, bibisitahin ko siya. Pagkatapos mabanggit ni Mr. Jimenez ang kailangan, umalis na rin ito. Anong sinasabi mo ha? Bakit mo sinisiraan ang kapatid mo? Alam mong hindi yan totoo. Hindi lang yun ang kaya kong gawin. Kaya ko rin kunin ang lahat sa kanya at wala siyang kalaban-laban. Alam mo ang gusto ko at ikaw lang ang pwedeng makasave sa kanya. Naluluhang napailing-iling si Freya. Hindi ako makapaniwala. Bakit ba galit na galit ka kay Sam? Napakabuti ng kapatid mo. Napakabuti niya sa'yo. Dahil nasa kanya na ang lahat. Matalino, masipag. Kahit ang mga parents ko, siya ang paborito. Tanggap ko naman yun eh. Pero kung pati ikaw, nasa kanya na rin. Yun ang mahirap tanggapin. Alam mo, pwede naman tayo magsimula ulit. And I promise that I will be a better boyfriend than him. Binigyan na kita ng chance noon pa, pero sinayang mo. Bakit kung kailan masaya na ako, sinasaktan mo pa rin ako? Bakit mo ginugulo ang buhay ko? Dahil mahal pa rin kita. I need second chance. Please, patutunayan ko sa'yo na nagbago na ako. Subukan natin ulit. At ang kapalit nun, hindi ko nakukunin kay Sam ang kumpanya. Mababakas sa mga mata nito ang galit kay Dean. Nang matapos ang pag-uusap na yon, ay mataman iyong pinag-isipan ni Freya. Naisip niyang pumayag sa inaalok na pagkikipagbalikan.
Madali na lang sa kanya ang magpanggap. Ang importante ay hindi gagawin ni Dean ang pangaagaw ng kumpanya sa walang laban na si Sam. Pumapahayag na ako sa gusto mo. Basta ang usapan, huwag mong gagalawin si Sam. Lumiwanag ang mukha ni Dean at halatang masayang-masaya ito sa naging pasya niya. Oo naman, tutupad ako. Kagaya ng napag-usapan natin. So, free ka naman siguro tonight. Gusto ko mag-dinner tayo. Napatangu-tangu lang si Freya bilang tugon. Nang matapos ang working hours, ay sinundo siya ni Dean sa kanyang tinitirhan. Malapad ang ngiti nito nang makita siya na lumabas. Napakaganda mo talaga, babe. Pero alam mo, namimiss ko yung dating looks mo. Wearing eyeglass at nakasuot ng mahabang bestida. Babe, Yes, babe naman talaga ang tawag natin sa isa't isa noon, di ba? maraming bad memories akong naaalala sa salitang yan. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Saglit na napaisip si Dean saka muling nagsalita. Okay, kung yun ang gusto mo, don't worry. This time, gagawa tayo ng good memories. Let's go. Pinagbuksan pa siya ni Dean ng pinto ng kotse na ni minsan ay hindi nito ginawa noon. Maging sa restaurant ay naging espesyal ang lahat mula sa pagkain hanggang sa manunugtog na inupahan ng binata. Sobrang naninibago si Freya sa espesyal na pinapakita ni Dean sa kanya. Bakit tahimik ka? Hindi mo ba nagustuhan ng mga hinanda ko? Hindi alam ni Freya ang isasagot. Ito kasi ang unang pagkakataon na nag-date sila ni Dean. Hulaan ko. Ito yung unang formal date natin, di ba? Dati kasi, palagi kitang hindi sinisipot. Buti naaalala mo pa. May isang beses pa nga na mahigit 1 oras ako naghintay sa'yo. Grabe, ang tanga-tanga ko. Hinawakan ni Dean ang kamay niya. Promise, babawi ako sa'yo. Yung mga bagay na hindi natin nagawa noon as couple, gagawin natin ngayon. Gagawa tayo ng maraming good memories para matakpan natin ang mga bad memories noon. Tss, talagang nagbago ka na. Nagiging corny ka na. Napangiti si Dean at napakamot ng ulo. Well, tama nga sila. Nagiging corny ang isang tao kapag na in love. Napalunok si Freya. Noon pa man ay pinananabigan na niya ang mga ganoong mga salita mula kay Dean. Nasabihin nito na mahal siya ng binata. Ngunit huli na ang lahat. Si Sam na ang mahal niya at galit na lang ang nararamdaman niya para kay Dean. Lalo na sa ginawa nito na sa pilitang pagkikipagbalikan sa kanya. Naisip niya na marahil ay dahil lang sa ego at gusto lang nitong makipagkompetensya kay Sam. Ngunit mukhang nagkamali si Freya nang inakala dahil sa araw-araw na lumilipas ay nakita niya ang malaking pagbabago kay Dean. Isang araw ay nag-iwan ito ng flowers sa table niya at may note na salitang, "I love you." Naramdaman ni Freya na bumilis ang tibok ng puso niya, saka napalingon sa loob ng office at natanawan si Dean na ngumiti sa kanya. Wow, flowers! Kanino galing? Ang sweet naman. Anyway, nariyan na ba si Dean? Tanong ni Mia. Kaagad namang tumaas ang kilay ni Freya sa biglaang pagsulpot nito. Nasa loob, pero busy siya. Ha? Hindi pa naman working hour ah. Wait, pupuntahan ko na lang siya sa loob. Hep? Baka nakakalimutan mo ha? He is now our president. Kaya't natural lang na palagi siyang busy. Sige na, bumalik ka na sa table mo. Huwag mo na siyang istorbohin. Nagtatakang natigilan si Mia habang nakatitig sa kanya. Matapos siyang irapan ni Mia, ay tumalikod na ito. Tss, ang arte. Maglalandi na nga lang sa boss pa. Hindi niya ba alam na taken na si Dean? Natigilan siya sa nasabi. Mukhang nakalimutan na niya na nagpapanggap lang siya. Nabigyan lang siya ng flowers ay mukhang na-carried away na siya. Erase! Erase!
Ano naman sa akin kung landiin siya ng babae ngayon? Nakita niyang papalapit si Dean, kaya mabilis niyang nilapag sa table ang flowers. Do you like the flowers? Ang aga kong gumising kanina para lang pumunta sa flower shop. Maganda siya. Okay lang. Hindi nagpahalata si Freya na talagang nagustuhan niya ang flowers na binigay ni Dean. Anong ginagawa ni Mia rito pala? Anong kailangan niya? Actually, ikaw kailangan niya. Sige na, puntahan mo na siya. No need. May iba nang nagmamay-ari ng puso ko. At ayoko nang sumama ang loob niya. Napaangat ng tingin si Freya at ramdam niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Okay lang sa akin, no? Kunwari ka pa. Huh, kilala kita. Basta sexy at maganda, wala ka namang pinapalampas. Well, noon yun. At pinagsisihan ko na ngayon. Dahil kasi roon, nawala ang babae na pinakamamahal ko. Ngayong binigyan niya na ako ng chance. Hindi ko nasasayangin yon. I told you, nagbago na ako at seryoso ako sa bagay na yon. Tumikhim si Freya para ikubli ang pagkailang na nararamdaman. Okay na. Sige na, tama na pagtula mo. Mas ma-appreciate ko kung nakikita ko na you work hard for the company. Sumang-ayon naman si Dean at sumaludo pa. Ay, Commander. Pagkatapos, bumalik na si Dean sa loob ng office. Habang hindi naman napigilan ni Freya ang matawa na lang. Nagdulot iyon ng kakaibang pakiramdam sa kanya dahil sa nakikita niyang totohanang pagbabago ni Dean. Ang nararamdamang galit para dito ay unti-unting naglaho dahil sa malaking pagbabago nito. Isang hapon, matapos ang meeting nila kasama ang mga board member, ay nilapitan niya si Dean para batiin. Ang ganda ng presentation mo kanina. Congrats! Congrats lang ba ang matatanggap ko mula sa'yo? Ikaw kaya naging inspirasyon ko. Kaya ako nagkaroon ng magandang ideya. Ano bang gusto mo? Okay, kung gusto mong ipagluto kita ng masarap na breakfast bukas. Bukas pa? Bakit hindi na lang ngayong dinner? Saglit na nag-isip si Freya. Total, dinalaw na niya si Sam kanina at wala rin siyang ibang gagawin kaya pumayag na siya. May isa pa akong request. Meron pa? Aba, abuso ka na. Hindi porket naging Natigilan si Freya sa pagsasalita nang halikan siya ni Dean sa pisngi. Gusto ko lang naman ng kiss. Sige na, mauna na ako. Pupuntahan ko lang si Mr. Fuentes sa office niya. Hindi na nakapagsalita si Freya hanggang sa makalabas na ng boardroom si Dean. Hindi niya napigilan ang mapangiti habang hawak ang pisngi. Bumalik kasi sa alaala niya kung ano sila ni Dean noon. Mahilig din kasing magnakaw ng halik sa kanya ang binata. Mahigpit siya pagdating sa ganoong bagay, kaya siguro paulit-ulit na nambababae ang binata noon. Matapos ang working hour, ay umuwi na rin sa tinitirahan si Freya. Namili na muna siya ng mailuluto niya at pagbalik niya sa tinitirahan, ay naroon na si Dean at may dalang wine. Oh, mukhang espesyal ang iluluto mo ah. Bagay na bagay sa dala kong wine. Hoy, wala akong plano maglasing ha. Pagkatapos natin kumain, umuwi ka na kaagad dahil maaga pa ang pasok bukas. Let's see. Ngumiti ng pilyo si Dean. Ilang saglit pa, naging abala na sa pagluluto si Freya. Habang si Dean naman ay naging abala rin sa pagset ng table. Nagpatugtog ito ng romantic music at sumayaw na animoy may kapareha. Nangingiti na lang si Freya habang tanaw ang binata. Baliw. Kinindatan siya ni Dean habang patuloy lang ito sa pagsayaw habang siya ay muling hinarap ang niluluto. Ilang saglit pa ay nararamdaman na niya ang pagyakap ni Dean mula sa kanyang likuran. Ramdam ni Freya ang pagtayo ng kanyang balahibo nang maramdaman ang mainit na paghinga nito sa kanyang batok. Ang bango. Pabulong nitong wika sa tenga niya. Ano bang ginagawa mo? Lumayo ka nga. Matatapon tong niluluto ko.
Lalo pang humigpit ang pagkakayakap ni Dean sa kanyang bewang at hindi niya magawang tumutol. Ito ang unang pagkakataon na nagdikit ang kanilang mga katawan, kaya labis ang dagundong ng kanyang dibdib. Napapikit siya nang maramdamang hinahalikan na ni Dean ang leeg niya at nakaramdam ng panghihina. Marahan siyang hinarap ng binata at saka siya nito hinalikan sa labi. Tumututol ang isip niya pero hindi ng puso at katawan niya hanggang sa namalayan na lang ni Freya na gumaganti na siya ng halik dito at tuluyan na ngang nagpaubaya sa lalaki. Nang matapos ang mainit nilang pagdiniig ay tila natauhan si Freya kaya agad siyang napabangon at nagbihis. Umuwi ka na. Hindi natin dapat ginawa to. Mali ito. Anong sinasabi mo? Paano naging mali kung pareho naman nating ginusto ito? Tinapunan niya ng tingin na masama si Dean. Nakuha mo na ang gusto mo. Siguro naman titigilan mo na ako. Ano? Iniisip mo bang sex lang yung habol ko sa'yo? Mahal kita, Freya. Tama na. Alam mo ba ang nararamdaman ko ngayon? Sobra akong nagigil sa ginawa natin. Nagawa kong pagtaksila ng lalaking nagmahal ng totoo sa akin. Ngayon pang nasa ganaong kalagayan siya. Kung ikaw wala kang konsensya, pues ako meron. Pagkasabi nun, lumabas na siya ng kwarto. Nagmamadali namang nagbihis si Dean, ngunit hindi na siya nito naabutan hanggang sa makasakay siya ng kotse at lumayo sa lugar na yon. Pumunta siya sa tinitirhan ni Sam, plano niyang aminin na rito ang lahat at humingi ng tawad. Han, akala ko ba bukas pa ang punta mo rito? Gabi na, magpahinga ka na. Napaluha si Freya, kaya lumarawan ang pagtataka sa mukha ni Sam. Anong problema? May nangyari ba? Inasar ka na naman ba ng kapatid ko? Alam mo, ganoon lang talaga si Dean. Kaya wag mo nang masyadong seryosohin yung mga biro niya. Napailing-iling si Freya at lumapit kay Sam sa kalumuhod. May, may aaminin ako. Tungkol sa amin ng kapatid mo. Dati ko siyang kasintahan. Isinalaysay niya kay Sam ang lahat mula sa umpisa at kung bakit sila nagkahiwalay. Inamin din niya na may nangyari sa kanila ni Dean at sinabing matatanggap niya kung sakali mang hiwalayan man siya ng nobyo. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman ako galit eh. Masaya ako kasi inamin mo. At hindi ka naglihim sa akin. No, dapat magalit ka sa akin. Sumbatan mo ko. Murahin mo ko kung gusto mo. Matatanggap ko yun. Nakangiting umiling-iling si Sam saka pinahid ang luha niya. Huwag mong sabihin yan. Wala akong karapatan na magalit sa'yo. Tumahan ka na. Pinapatawad na kita, okay? Basta ang gusto ko, kalimutan mo na ang nangyari. Nagtataka man ay ngumiti na rin si Freya. Hindi siya makapaniwala sa kabutihan ni Sam na kaagad siya nitong pinatawad. Ngunit nagpa siya si Freya na makipaghiwalay na lang dahil na rin sa labis na hiya kay Sam. Hindi na siya bumalik sa office at umuwi na sa kanila. Sorry po, Mommy. Kung nabigo ako na maibalik sa atin ang negosyo ng pamilya natin. Huwag mo nang isipin yun, anak. Kami naman dapat ang gumagawa ng paraan pagdating sa bagay na iyan. Nasa garden ng daddy mo. Puntahan mo na. Pinuntahan ni Freya ang ama sa garden at nakita niya ito na nakaupo sa isang silya habang nagbabasa ng magazine. Yumakap siya sa ama mula sa likuran, kaya nakita niya ang litrato ni Sam na nasa magazine na nakaupo sa wheelchair. Dumating ka na pala, Iha. I am happy you're back. Wika ni Mr. Damian. Kumalas siya sa ama at naupo rin sa silya katabi ng matanda. Kitang-kita niya ang saya sa mukha ng ama. Miss na miss ko na po kayo eh. Kamusta na po kayo? Parang ang saya niyo ngayon ah. Tama ka, Iha. Masayang masaya ako ngayon. Dahil itong taong ito, sa wakas, ay nakarama na siya. Mabuti nga sa kanya dahil habang buhay na siyang baldado.
Nagtatakang tinignan ni Freya ang litrato ni Sam na tinuturo ng ama. Dad, ano pong sinasabi niyo? Kilala niyo siya? Hindi mo kilala ang lalaking sakim na ito. Ito ang sumira sa negosyo natin. Ginaya niya ang mga designs ko at inangkin. Nang dahil sa taong ito, nawalan ng tiwala ang mga kliyente natin at lahat ng iyon ay napunta sa kanya. Magnanakaw ng design. Ang lalaking ito. Nanlamig ang buong katawan ni Freya. Naalala niya ang eksenang iyon 5 years ago. Ang pagtalugi ng kanilang clothing business. Ang pangyayari na halos sumira ng kanilang buhay dahil nawala sa kanila ang kanilang kabuhayan at hindi siya makapaniwala na si Sam ang may kasalanan. Totoo po ba ang sinasabi niyo, Dad? Pero bakit hindi man lang kayo lumaban? Bakit niyo po hinayaan na gawin niya yon? Ano naman ang laban natin sa isang higanteng kumpanya? Laban sa maliit nating negosyo. Anak, Napatiimbagang na lang si Freya. Ang inakala niyang anghel ay mas masahol pa pala dahil nagawa nitong pabagsakin ang kanilang kabuhayan na halos sumira ng kanilang buhay. Nang araw ding iyon ay bumalik siya sa mansyon na tinitirhan ni Sam. Nagulat pa si Sam nang makita siya, maging si Dean ay naroon din. Nilapitan niya si Dean at hinawakan ng kamay. thanks God at bumalik ka. Kaagad binawi ni Freya ang kamay habang masama pa rin ang tingin ni Freya kay Sam. May problema ba, Freya? Tanong ni Sam. Ano sa tingin mo? May problema nga ba? Napalunok si Sam at agad na umiwas ang tingin na tila nahiya. Mukhang alam mo na. Oo, alam ko na ikaw ang may kasalanan kung bakit nasira ang pangalan ng negosyo namin. Akala ko mabuting tao ka. Ang sama mo pala. Maging si Dean ay nagulat sa takbo ng pinag-uusapan ng dalawa. I'm sorry. Nagawa ko lang yun dahil sobrang pressured ako. Ayokong biguin ang parents ko dahil malaki ang tiwala nila sa akin. Hanggang sa nalaman ko na ganoon na ngang nangyari sa negosyo nyo. Kaya sobra akong nakonsensya at hinahanap kita para alokin ng tulong. Nangako ako sa'yo na tutulungan kita na maibalik ang niwala sa iyo. Kaya lang naging ganito ako. Tanggap ko naman yun. Siguro, ito na ang parusa ko. I'm really sorry, Freya. Hindi na nakapagsalita pa si Freya habang patuloy pa rin sa pagluha. Hindi niya alam kung mapapatawad pa ba niya si Sam sa ginawa nito sa kanilang pamilya. Lumipas ang maraming araw at buwan, nasurpresa na lang siya sa biglaang pagdalaw sa kanya ni Dean sa kanilang tahanan. Tinanggap naman niya ang binata at nag-usap sila sa garden. Kumusta ka na? Ang tagal kong hinahanap itong tinitirahan mo. Kung hindi ko pa kinulit si Sam, hindi niya ibibigay ang address mo. Kaso may kapalit. Ihingi ko raw siya ng tawad sa'yo. Ngumiti si Freya. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula nang malaman niya ang katotohanan at napatawad na niya ang binata. Okay lang naman ako. Nagsisimula ulit. Sa ngayon, gumagawa na ako ng bagong pangalan at pilit kong binabangon ang maliit na negosyo namin. Sabihin mo dyan sa kapatid mo na napatawad ko na siya. Kung ganun, paano tayo? Siguro naman, matagal mo na rin akong napatawad. Nakita mo naman na nagbago na ako, di ba? Muling ngumiti si Freya at nagdulot iyon ng pag-asa kay Dean. Hinawakan nito ang kamay ni Freya. Mahal na mahal kita, Freya. Mahal na mahal din kita, Dean. Kahit kailan, hindi yun nagbago. Pagkatapos ay naglapat ang kanilang mga labi. Mula ng alinlangan at pangamba pa si Freya dahil ramdam niya ang tunay at wagas na pagmamahal sa kanya ni Dean. Lumipas ang marami pang mga buwan ay nagpakasal sila at nagkaroon ng mga anak na lalong nagpatibay ng pagmamahalan nila sa isa't isa.
Kapag ang puso ay labis na nasaktan, maaari itong mabulag ng matinding galit. Ngunit ang pagmamahal ay kailanman hindi maglalaho. Wakas!